antok. Ano oras ba uwian? Naman talaga nag-acting si Rizal. Wala ka, hindi ko to ako natapos ng sexa. Ano ba yan? Wala akong maintindihan. Oh, huminahon muna ang lahat. Alam ko naman na may kanya-kanya tayong pananaw about sa attraction ni Rizal. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, nais ko kayong magsiyasat patungkol sa attraction ni Rizal. May tanong pa ba kayo? Kung wala, tapos na ang ating klase. Retraction? Ano ba ibig sabihin nun? Hay, makatambay nga muna sa library. Alin kaya dito? Ito siguro. Baka may makita ako dito. Bitiwan niyo ako! Pakiusap mo na akong kasalanan! Ano to? Statwa ba to? Anong meron? Buwan ng wika? Kaibigan, ano nangyari sa'yo? Dito ba kayo tuliro? Ano pang ginagawa nyo? Tara, kumain na tayo. Maghirap kayo ng araw na ito. Ano ba nangyayari? Sino-sino itong mga ginoo na ito? Paano ako napunta rito? Ba't ang lalim magtagalog ng mga taong ito? Kaibigan, ano nga uli ang iyong ngalan? Iko ho ang aking pangalan. Aba, kakaibang ngalan ang mayroon ka. O siya, tara na't bumalik na baka tayo pa'y mahuli. Uy, sino yun? Parang may kahawig siya. Si Rizal ba yun? Rico, ano pang tinatayo-tayo mo yan? Halika na! Pinuno, halina't ikay magayak, sapagkat nakahanda na ang tauhan at armas para ilabas ka sa lunggang ito. Andres, makakalaya ako sa lunggang ito. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Bakit ka ba patuloy na lumalaban ng patas sa kabila na ng pag-aabuso ng prailing Espanyol? Hindi ako maaaring tumakas dahil ako ay may pinapangataon ng prinsipyo. Ang pagtakas ay isang hudyat lamang na ang tao ay may ginawang masama. Kaya natin makamit ang kalayaan na hindi gumagamit ng madugong revolusyon. Ako'y mangha sa iyo, Pinuno, at nire-respeto ko ng desisyon. Ngunit paano na lamang nang simulan mong laban? Katawan ko lamang ang kayang ikulong ng mga Espanyol. Ngunit hindi nila kayang pigilan ang kaluluwa ng revolusyon.
Ikaw ba ay nangangamba na meron akong pinaplanong hindi maganda? Ako ba ang kausap? Meron ka ba ibang taong narito bukod sa iyo? Huwag kang mag-alala. Wala akong pinaplanong kahit na ano. Rizal, narito kami upang sabihin kung anong parusa ang ipapataw sa iyo. Dahil sa mga kasong ipinapataw sa iyo, konsiperasyon, rebellion at sedisyon, ikaw ay natulan ng hukuman ng kamatayan sa pamagitan ng pagbaril. Magaganap ang nasabing pagbaril sa ika-30 ng Disyembre, 1886. Pepe, kami nandito upang magbigay gabay. Naintindihan namin ang pagsubok at naunawaan namin ang iyong laban. Ngunit kami ay nandito upang magbigay daan patungo sa inyong kaligtasan. Ang iyong idea at akda ay may layunin magtulungan ng bayan ay nagdulot ng pag-aalinlangan at pagkawatak-watak. Kailangan mo namin bumalik sa simbahang Katolika. Huwag natin pagpawalang bahala ang ating pananampalataya, Pepe. Ang aking pananampalataya, Padre, ay hindi ng isang simpleng usapin ng relihiyon. Hindi ko tinilugsa ang simbahan para sa aking sariling kapakinabangan. Ang mga aklat ko, ang aking mga tula, ay sinulat ko para sa isang bayan na matagal ang pinagsasamantalahan at pinipilit na manatili sa dilim. Hindi ko sinadya magdulot ng kasiraan sa simbahan, kundi magsaliksik ng katotohanan. Pinapabati namin sa iyo, Rizal, na hindi nasusukat ang iyong kaligtasan sa mga ideya, sa mga aklat, kundi ang relasyon mo sa Diyos. Ang simbahan natin bukas sa pagtanggap. Di mo kailangan magpatuloy sa daan ng pagdududa. Patawarin mo kami, ngunit ang mga aksyon ito ay laban sa simbahan at hindi makatarungan. Dapat kayong magsisi at magbalik loob sa Diyos. Hindi ko pa kaya magpatawad sa aking sarili, Padre. Ang mga akusasyon laban sa simbahan ay nagmula sa mata ng mga tao. Bakit ko kailangan magsisi? Kung ang aking layunin ay makatawid sa mas maliwanag na bukas para sa aking mga kababayan. Panginoon ko, wala akong ibang hangarin kundi ang maglingkod sa bayan. Ang mga akusasyon laban sa aking mga akda ay nagsimula ng matagal na. Ako ay isang tagapagtanggol ng kalayaan. Kung ang kaligtasan ay nangangailangan ng pagsuko sa aking mga prinsipyo, paano ko harapin ang Diyos? Pepe, ang kaligtasan ay sa personal na usapin. Hindi kami narito upang ikipwersahin. Ang pagsisisi at pagbabalik loob ay hindi nangangahulog ang pagtanggi sa isang prinsipyo. Kailangan na ninyo magbalik loob sa Diyos upang magkaroon ng tunay na kalayaan ng Espiritu. At kung ang aking kaligtasan ay may kailangan ng kasinungalingan, hindi ko kayang magtaksil sa aking mga prinsipyo. Hindi ko kayang itakwil ang aking mga isinulong para sa aking mga kababayan. Kung sa aking kamatayan ay magiging saksi sa tunay ng pagkakaisa ng bayan, tatanggapin ko. Ngunit ko sa pamamagitan ng pagtanggap sa sinungalingan, ayaw ko na ganun. Panginoon ko, hindi ko po kaya magsinungaling. Hindi po kami nag-aalok na kasinungaling, Pepe. Ang aming layunin ay tulungan kayo muling magtamo sa buhay at walang takot sa harap ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Kung ito magdadala ng kalayaan para sa aking bayan, kung ito ang magbubukas ng bagong pag-asa para sa kanila, hindi ko kayang itakwil ang lahat ng ito.
Ibigay niyo sa akin ng dokumento. Ngunit hindi ko ito tatanggapin bilang isang pagkatalo, kundi bilang isang hakbang upang magpatuloy sa ating laban para sa bayan. Ang aking pagkamatay ay magpapaalala sa kanila na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang mula sa panitalan ng imperyo, kundi mula sa pagkakait sa ating mga espiritu at kaluluwa. Ang Diyos ay nagpapatawad, Pepe. Nandito kami upang ikagabayan, hindi upang magdikta. Nais lamang namin kayo'y makamtan ang kapayapaan ng kaluluwa. Kung ito ang magdadala ng kapayapaan, kung sa pagbabalik loob ay magkakaroon ng pag-asa para sa bayan, ang aking puso ay magpapatawad. Ngunit hindi ko kayang tumaligid sa aking mga paniniwala. Ngunit sa ngalan ng Diyos, gagawin ko na. Pagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan ng bayan. Patawarin po ninyo ako, mga kababayan. Ako'y magbabalik loob sa aking relihiyon. Ang aking mga akda na naging sanhi ng marami pag-aalimpuyo ay hindi ko na nais pang itaguyod. Isinusumpa ko na bilang isang anak ng iglesia, ang aking buhay ay itatalaga sa inyong mga kamay. Mahal ko ang aking bayan. At para sa kapakanan ng aking inang bayan, handa akong gawin ang lahat ng sakripisyo. Ang lahat ng sakripisyo, lahat ng ito'y para sa kanyang kaligtasan. Isang muling hakbang na dapat gawin. Panginoon ko, Diyos ng kalangitan at lupa, pinipilit ko magtiwala sa iyo sa kabila ng lahat ng unos na dumaan sa aking buhay. Bakit mo ako ipinadala sa ganitong landas? Ano ang layunin ng mga pasakit na ito? Kailangan ko ba talaga magtiis ng ganito? Ang mga tanong ko ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, at ang mga sagot ay tila malabo. Ngunit ako'y dumudulog sa inyo, Panginoon, humihingi ng gabay. Nais ko lamang makita ang aking bayan na malaya. Nais ko lamang itaguyod ang katarungan at pag-ibig sa kapwa. Ngunit ano ang halaga ng lahat ng ito kung ako'y magtatakwil sa aking pananampalataya? Ang lahat ng ito, ang aking mga akda, ang aking mga pakikibaka, ay para sa bayan. Ngunit ako ba'y nagkamali? Ang aking mga tulab ay nagdulot lamang ng pagkakawatak-watak at hindi pagkakaunawaan. Panginoon, ako'y alipin ng aking pananampalataya at prinsipyo. Ngunit, ang aking pananampalataya pa ay nagdudulot ng pag-asa? O nagiging sanhi lamang ng pagkawasak ng aking bayan? Aking Diyos, patawarin mo ako. Ako isang mahina at makasalanang tao. Ako ba'y karapat-dapat na magpatuloy sa labanang ito? Kung ang aking pagkamatay ay sakripisyo para sa bayan, At kung ang aking pagpapakumbaba ay magdudulot ng kapatawaran at pagkakaisa, handa ko itong tanggapin. ngunit ang puso ko'y puno ng alinlangan. Hindi ko kayang itakwil ang aking sarili mga paniniwala, ang aking mga isinulong. Pepe, hindi ko nais dagdagan ng iyong pasanin. Ang aking layunin ay iyong kaligtasan. Ang mga tanong ay may kasagutan. Ngunit sa iyo, ito ay isang hakbang patungo sa iyong kaligtasan. Ang kaligtasan ba, Padre, ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagsunod? Kung ang aking kaligtasan ay nangangahulugan ng pagtataksil sa aking sariling prinsipyo, handa ko bang gawin ito? Bakit hindi ko pa rin matanggap ang mga sagot na ibinibigay sa akin? O Diyos ko, ano ang nais mo mula sa akin?
Diyos ay hindi mag-uusga, Pepe. Ang kanyang pagmamahal ay mas malaki pa sa anumang kasalanan. Ang pagtanggap na iyong pagkakamali at babalik loob ay hindi nagpapakita ng kahinaan, kundi ng lakas ng loob. Padre, ang aking mga kuda hindi isinulat upang magtuligsa ng reliyon, upang maging gabay sa mata ng mga Pilipino. Ngunit, kung ang pagtanggap ko sa reliyon ay magbibigay kapayapaan para sa aking bayan, mas pipiliin ko kapayapaan kaysa sa patuloy na pagkakawatak-watak. Panginoon, Ikaw lamang ang nakakaalam ng aking puso. Alam mo na hindi ko nais magsinungaling. Ngunit kung ito ang iyong kalooban, patnubayan mo ako. Kung sa aking pagbalik loob ay magdudulot ito ng kapayapaan sa aking bayan, kung sa aking pagkatalo ay magkakaroon ng pagkakaisa, tinatanggap ko ang iyong kalooban. Tatawagin ko ang iyong pangalan sa mga huling sandali ng aking buhay. At sana, sa kabila ng lahat, makita mo ang purong layunin ng aking puso, ang makapagbigay ng liwanag at pag-ibig sa aming bayan. Inay, Narcisa, anong oras na ng gabi? Bakit kayo narito? Anak, samalaan namin ang lahat ko sa iyo. Hindi ako makaalis. Naisip ang bakita. Patawarin mo ako. At tila ba, pasakit lamang ang aking dala sa iyo. Anak, sinungkay lang tumino na wala sa akin. Sana ang mga anak tanong mo niyan. Ito may ako mahal na buhay. Lagi kayo mag-iingat, Ina. Narcisa, alagaan mo mabuti ang ating ulo. At pakisabi na rin sa ating mga kapatid na sila ay aking haling mahal. Kasi tayong dalawang mag-aalaga sa ating ina. Sabihin mo sa ating mga kapatid na mahal na mahal mo sila. Huwag ka magsalita na tila ba tapos na ang lahat. Pasensya na ho, ngunit tapos na ang oras ng pagbisita. Pasensya na ho, ngunit kailangan nyo nang umalis. Nico, tulungan mo ako. Rizal, oras na. Kailangan na natin umalis. Sandali lang, Padre. Ano yun, Rizal? Meron lang ako isang kahilingan. Nais ko lamang na ako'y nakaharap sa mga taong gagawa ng pagbaril sa akin. Patawarin mo, Rizal, ngunit di ko maaaring sundin ang iyong nais. Ito na lamang ang aking huling kahilingan, Padre. Titignan ko ang aking makakaya, Rizal. Halika na. Rizal, ang iyong mga pangarap ay maglalaho kasama ng iyong katawan. Walang silbi ang iyong mga ideya. Wala nang maniniwala sa iyo. Hindi mo ba nakikita na sa ilalim ka na ng kapangyarihan ng Espanya? Kung ang kamatayan ko ang magbubukas sa mga mata ng mga kababayan ko, wala akong pagsisisi. Ang kalayaan ay hindi matitinag, hindi dito matatapos. Sa bawat patak ng dugo, muling magsisilbing buhay ang aking mga pangarap para sa Pilipinas. Tama na ang iyong mga salita. 1, 2, 3. Consumatum est. Fuego!
Ang ganda nun ah. Single kaya yun? Josephine, Binibini. Ano iyon, Adela? Kararating mo lamang? Oo, Adela. May nais ka bang ipag-utos? Maaari ka bang tumungo sa aking silid upang kunin ang librong nakapatong sa aking mesa? Oo naman, Josephine. Sandali lamang at kukuhan. Ito na ang librong pinapakuha mo, Josephine. Maraming salamat, Adela. Walang anuman, Binibini. May nais ka pa bang ipag-utos? Wala naman na. Maaari mo na akong iwanan dito. Masusunod. Ama! Anak, halika. Samahan mo ko rito. Pagdating na ang doktor na titingin sa aking mga mata. Siguro nandito na po ang doktor. Papasukin. Masusunod po. Magandang umaga ho, senyor. Ganong umaga din sa'yo. Rizal, tama ba ako? Tama ho, senyor. Ngunit maaari ho bang tawagin niyo na lamang sa pangalang Jose? Ito ang aking anak na si Josephine. Magandang umaga, Binibini. Magandang umaga rin din. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa aming paanyaya na matignan mo ang aking ama. Walang galang na sa inyong dalawa. Pero nais ko na maumpisahan kung ano nga ba ang sadya dito ni Jose. Ayun kundi ang matingin ng aking mga mata. Pasensya na ho, senyor. Ako lamang ay tila nabighani sa panandahan ng iyong anak. Halina kayo. Senyor, ikaw ho ay aking tatapati. Ngunit ang kondisyon ng iyong mata ay labis na malungha. Kasi tingin ko ay hindi ito kakayanin ng gamot na nasa Pilipinas. Ngunit susubukan kong gumawa ng paraan upang magamot ang iyong mata. Yun lamang ay hindi ko mapapangako na magagamot ko ang iyong mata. Sapat na sa akin na yung susubukan ng gamutin ako Jose. Ito wala ako sa kakayahan mo. Maraming salamat sa pagtitiwala sa inyo. Babalik na lamang ako bukas. Dalang gamot at sa tingin ko ay makakatulong sa iyong mga mata. Salamat ulit sa iyo, Jose. Mag-iingat ka sa iyong pag-alis. Josephine, samahan mo ang ating panawin paglabas ng bahay. Masusunod, ama. Paalam, Binibini. Patawad sa aking kapangasahan, Binibini. Magandang umaga, Binibini. Binibini. Ginoo, tapos na ba kayo ni ama? Oo, Binibini. Kung gano'n ay maraming salamat, Ginoo. May kailangan ka pa ba, Ginoo? Wala, Binibini. Nais ko lamang humingi ng tawad sa ginawa ko kahapon. Wala iyon, Rizal. Ako man ay nais rin humingi ng kapatawaran dahil sa aking inasal. Naintindihan ko bakit mo yun nagawa. At maaari bang tawagin mo na lang sa pangalang Jose? Bakit? Anong masama kung tawagin kitang Rizal? Nais ko lamang natawagin mo ako sa aking pangalan. Kung iyon ang iyong nais, Jose. Mauna na ako, Binibini.
Jose, Binibini. mag-iingat ka. Salamat, Binibini. Miss Jane, Jose, bakit tila ikaw ay seryoso? nais ko magpakasal tayong dalawa. Pumapayag ka ba? Naririnig mo ba ang iyong sinasabi? Oo, Miss Jane. Nais ko magpakasal tayong dalawa. Nakasisiguro ka na ba talaga? Sigurado ako, Joseph. Sige. Kung ganon, Jose ay pumapayag ka. Rizal, ano ang iyong kailangan? Ako po ay nagpaplano magpakasal sa aking kasintahan na si Josephine. Nais ko lamang po na kayo ang magbigay ng basbas sa aking kasal. Tawarin mo ako, Rizal. Ngunit hindi ko maaaring ibigay ang basbas na iyong nais na walang permiso galing sa obispo na nasa Cebu. Rizal, alam mo naman ang iyong estado sa simbahang Katoliko. Kaya sisigurado ko na mahirapan kang makamit ang iyong nais. Ayun ay maliban na lamang kung babawiin mo ang mga nakapahayag sa iyong mga aklat na isinulat. Paumanhin, Padre. Ngunit hindi ko maaring bawiin ang mga isinulat mong akda. Kung gayon, asahan mong di mo makakamit ang kasal na iyong nais. Ano ang balita sa nilakad mo, Jose? Paumanhin, Josephine. Ngunit hindi sumang-ayon ng Padre sa pagbibigay basbas sa aking pagpapakasal na walang basbas galing sa obispo. Kung gayon ay magpapadala na lamang tayo ng sulat sa kanila. Patawarin mo ako, ngunit baka hindi ko mabigay ang tunay na kasal sa iyo. Ano ang iyong ibig sabihin, Jose? Alam mong may hidwaan ako sa simbahang Katoliko. Dahil dito ay maaaring hindi nila tayo bigyan basbas sa ating pagpapakasal. Maliban na lamang kung babawiin ko ang aking isinalaysay sa aking mga akda. Jose, makinig ka. Ikasal man tayo o hindi magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Miss J. Nangangako ko sa'yo na gagawa ako ng paraan matuloy lamang ang ating pagpaplano at pagpapakasal. Bukas na bukas din ay pupunta ako sa inyong bahay at hihingin ko ang iyong mga kamay mula sa inyong ina. Bakit naparito ka, Ginoo? Hindi pa ito ang araw ng aking gamutan. Senyor, naparito ho ako upang hingin ang kamay ng iyong anak. Balak po namin magpakasal, Senyor. Hindi maaari! Ngunit, Ama! Hindi ako pumapayag sa binabalag yung pagpapakasal. Umalis ka na dito at huwag ka nang bumalik. Ilabas niyo to at huwag niyo na papabalikin sa susunod. Ama! At ikaw, Josephine, maging pakay ka na at babalik na tayo sa Hong Kong. Hindi ako sasama, Ama. Subukan mo kung suwayin, hindi mo alam makaya kong gawin sa lalaking iyon. Josephine?
Rizal, may dala kaming utos mula sa pamalaang kolonya. Kailangan mo sumama sa amin. Hindi. Ano ang dahilan ng kautosan ito? Ako ba'y may nagawang kasalanan? Pinag-utos ng Gobernador General Michael Lacson at dalhin sa dapitan upang mabigyang linaw ang paratang laban sa inyo, Dr. Jose Rizal. Paumanhin mga Ginoo, ngunit nais ko lang din malaman kung ano ang kanyang naging pagkakasala. Gayong isa siyang mabuting guro, isang manggagamot, walang kasalanan si Jose. Huwag kang mag-alala, Josephine. Ano man ang mangyari, hindi ko ipagpapalit ang aking prinsipyo. Rizal, ang tanging layunin ng pamalaan ay mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Huwag niyong gawing mahirap ito para sa inyo. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa takot at pagsunod, kundi sa kalayaan at katarungan. Hindi ko ito magagawa kung magdudulot ito ng kamalian. Jose, hindi ko kayang mawala ka sa akin, kaya huwag mo nga hayaang magtagumpay ang mga taong may masasamang layunin. Huwag kang mag-alala, Josephine. Ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng mas malaking plano. Makikita mo, ang lahat ng ating pinag-arapan ay hindi mawawala. Dr. Jose Rizal, kailangan na po nating umalis. Huwag na po kayong magpaligay-ligay pa. Huwag kang mag-alala, Josephine. Magiging maayos din ang lahat. Jose! Josephine? Jose, ako'y labis na nangangamba. Huwag kang mag-alala, Josephine. Magiging maayos din ang lahat. Jose, Josephine, matutupad ko na ang kasal na ipinangako sa iyo. paano? Hindi ba... Jose, huwag mong sabihin. Ayos lang, Josephine. Hayaan mo ito maging huling kahilingan ko sa iyo. Jose, Ang aking huling kahilingan ay yung may kasal sa iyo ngayon din mismo. ngunit Jose, Makikiusap ako, Josephine. Wala na tayong oras. Miss J, oo Jose, pumapayag ako. Josephine, Josephine, who to these shores have come, looking for a nest, a home, like a wandering swallow. If your fate is taking you to Japan, China, or Shanghai, don't forget that on these shores, a heart for you beats high.
Saan ka galing? Pinuntahan lang. Huwag mo galian yung pag-alagala mo. Magagalit si Kapitan. Baguhan ka pa naman, de. Pasensya na ho. Hindi na mauulit. Oh, ano pang ginagawa niyo rito? Tapos na ang oras ng trabaho. Masusunod ho, Kapitan. Sandali lang. Ano nga ulit ang iyong pangalan? Kanina pa kita tinititigan. Parang bago ko pa lamang sa aking paningin. Saka bakit hindi ka gaano nagsasalita? Hoy, pipi ka ba? Ang sabi ko'y ano ang iyong pangalan? Nico. Nico? Kailan ka pa napabilang dito? Parang wala akong natatanda ang Nico. Kahapon lang po. Umamin ka nga, Guardia Sibil ka ba talaga? Oo po, Kapitan. Sige nga, kung hindi ka nagsisinungaling, ano ang pangalan ko? Intruso! Hawakan mo ang impostor na yan. Masyado nang maraming nalalaman. Wag po! Panaginip lang pala ang lahat. Pero kahit na ganun, kung totoo man o hindi ang retraction ni Rizal, hindi magbabago na ang katotohanan na siya ang naging dahilan para umusbong pa ang pagiging makabayan ng ating iba pang mga bayani. Kapitan! Kapitan! Mutak!